aking mga minamahal na taga-subaybay, lalo na po sa aking mga minamahal na subscriber, brother and sister. Ngayong hapon, ito na po yung panahon na ipipresent ko po ngayon, ikukontin ko po yung ginawa kong design na tatawagin po nating dam site tracing. Napapanahon po ito, matagal ko po pinagandaan ito kasi pinadrawing ko pa siya, imaginary design. Wala na po tayong pambayad sa mga AutoCAD para actual design. Pero pinag-isipan ko rin po na kung sakali makabudget ako, ipapa-AutoCAD ko para pag susunod, halimbawa ma-invite ako, i-present ko, maganda po yung aking design. Habang nagme-merienda po kami, kasama ko yung aking editor. Ayan po yung merienda namin ngayon, mabilisan akong balinghoy, wala ito. Mga healthy naman po ito, di mga matatamis ito, mga sister. Yan, may cookies naman ito. Tapos kape, black coffee na wala siyang sugar. Sabi po tayo, merienda tayo, mga brother and sister. Ito po ipapresent ko ngayon, ito yung binabanggit ko po na dinisign ko, napapanahon po ito mga brother and sister kasi kailangan po natin ito. Ito yung ambag ni Mr. Kalikasan sa lumala nating climate change. Ay, ito na po, suspense po ito, tatanggalin ko na po yung aking pinagawang design para makita po ninyo. Kaya ang title po niya, Dam Site Tourism by Mr. Kalikasan. Kung napapansin niyo po, may mga kulong siya. Ngayon, isa-isa po natin yan. Mamaya ipapaliwanag ko po sa inyo isa-isa po. Ano po yung mga kulong yan? May number naman yan. Yan po lahat ay may kabuluhan. Kapag inintindi natin mabuti ito na po yung sagot natin sa problema natin sa basura. Kasi siguro nagiging karanasan nyo rin, hindi lang sa akin na naka-observation ko. Yung totoo, tayo bilang individual, ayaw nating magtapon ng basura kung saan-saan. Nga lang, wala tayong nagagawa minsan. Gawa nung walang maayos na koleksyon ng basura, wala tayong magandang pagtapunan. Ito na po yung sagot, mga brother and sister. Ito pong naisip kong design, matagal na po ito Dam Site Tourism. Ito po yung basura na walang kalat. Lahat po yan nakaayos. Pag sinunod lang po natin yan, na-implement yan, wala pong kalat yan. Lahat po nakahiwa-hiwala yan. Mamaya po isa-isa. Ngayon doon sa aming mga viewer, kung sino makapanood po nito, i-share nyo po doon sa iba para at least marami pong makapanood nito. Malay mo, isa sa mga panood sa atin ay magka-interest po dito. Sila po ang mag-implement dito kasi totoo, tanggapin natin katotohanan, malaking budget din po ito. Malaki din po ang gas. Nga lang, kung gugustuhin na, lalo yung government natin, kaya-kaya po ito. Eh malay mo, isa makapanood, pakita nila doon sa ating kinaukulan, lalo sa government natin. Pwede po ako na ma-invite para i-present ko rin sa kanila. Simple lang po ito kasi tiyan mo naman, nilagyan lang namin siyang kulong. Pero isa-isa ko po lahat yan mamaya, may mga kaukulan po yan. Kaya yung mga bata na mga viewer ko, panoorin niyo po ito, i-share nyo, para po sa inyo ito. Wow. Ito po buong pagmamalaki ni Mr. Kalikasan, itong naisip kong design na tatawaging Dam Site Tourism. Tayo lang po mayroon ito sa buong mundo kung may masakatuparan po ito na basurahan siya pero pasyalan. Wala pong amoy ito mga brother and sister. Ito pong basurahan na wala pong amoy, walang kalat. Ito, number 1. Ito po yung number 1 natin, column number 1. Ito po yon. Yan, ito po. Segregation and recycle warehouse. Ito po yon. Ayan po mga brother and sister. Ayan, number 1. Ito po yon. Ayan po brother and sister. Ayan. Ayan pong warehouse na yan, malaki po yan mga brother and sister. Ang ilalagay po natin dyan na basura, ang itatapon dyan, yung mga recyclable, yung na-recycle. Ano yun? Papel at saka plastic. Dito po dadalhin yan. May bubong po yan mga brother and sister kasi yung mga tao dyan na magre-recycle, mag-ayos, siyempre kailangan mo, di mainitan, huwag mabasa. At yung mga papel, kasi bawal mabasa yun, pwede kasi natin ibenta ulit, recycle. Ito po yung number 1. Ayan po yan, number 1. Number 2 po, ito po yung biodegradable materials. Ibig sabihin yung mga nabubulok ito. Yung nabubulok po. Number 2, ito po yun. Ayan po, yung design po niyan mga brother and sister. Parang puso negro po yan. Silyado po yan. Diyan po lahat itatapon yung makukulitan ng mga nangunguha ng basura, yung mga lahat ng nabubulok. Ano ba yon? Na nabubulok sa mga household, sa mga bahay. Siyempre, yung mga bitukan ng isda, pinaglinitan ng isda. Kasama na rin siyempre yung mga patay na hayop. Nagiging problema kasi yun minsan kung saan tinatapon, ihalo ko doon sa iba yung amoy. Dito po itatapon, silyado po yan mga brad. Ang design po nito, itong number 2, yung pagtatapon natin yung mga nabubulok, yung mga mababaho, parang imaginary po, puso negro po yan. Malaki po yan mga brad sister. Ayan naman, pag tinapon natin dyan yung mga nabubulok dito sa number 2, wala ka pong maamoy dyan kasi may pagkatapos itapon po dyan, may takip po yan.
Ay siyempre, mayroong mga special na mga chemical dyan, pero lalagyan mo ng chemical yan para wala totally wala. Pero may takip po yan. At yan po ang design dyan, kailangan buhos po yan. Kasi maglilik ang ano yan eh, kung magkatas kasi yan, mga mababaho. Diyan po natin lahat ilalagay dyan. Ano pong pakinabang dyan sa number 2? Kapag nakapag-umpisa na po tayo dyan po tayo nagtapo ng mga nabubulok, yung makikreate po yan ng biogas, pwede pong panggatong. Oh my God! Panggatong sa masasakyan. Sa Japan, yung kanilang kwan doon, yung kanilang biogas doon, yun ang ginagamit doon sa mga sasakyan nila. Kasi nakakanin ng mga LPG mga sasakyan, yun ang ginagamit panggatong doon sa kanilang nangungulikta ng basura. Ayan po ang gamit niyan. Yung number 2, yung lahat ng nabubulok, dyan po lang itapon yan. Yan. Punta na po tayo sa number 3. Yung number 3, compost material area. Ayan, ito po yung number 3. Ang ilalagay naman po dyan sa mga compost material na yan, sa number 3, lahat po yung makukuliktang mga sanga ng kahoy, dahon ng kahoy, mga puno ng saging, lahat po yung nadidecompose. Pwede dyan po ito. Ang design naman po dyan, parang box lang siya, naka-box lang siya. Open ang bubong. Walang takip yan. Katulad dito number 2, yan po ay silyado kasi parang po siligro nga. Itong number 3, open lang siya. Pwedeng hollow block lang yan kasi hindi naman mabigat ang dinadala dyan. Anong pakinabang natin doon? Pag ganon. Pag po natunaw yun, compost fertilizer po yun, mga brother and sister. Yan ang pakinabang natin doon sa number 3. Kasi napapansin ko po, obserbasyon ko kasi, pabalik-balik na obserbasyon ko dati sa Payatas, halo-halo ang basura. Sa ngayon, dyan sa Montalban, Redrick, tumaan ako dyan, ganun pa rin, baho. Pero dito po walang baho ito mga brothers and sister. Ito po yung number 3, ito po yung magiging trabaho ng number 3. Yung mga nabubulok na mga, iba po yung nabubulok na mabaho dito po yun, may po, para po sa negro design natin. Ito naman po ang ilalagay dyan, open lang po yan. Kasi para nauulanan siya, naarawan siya, para madali siyang matunaw. Kasi pag natunaw yun, magiging lupa yun, compost fertilizer po yun mga brothers and sister. Number 4 po, ito po yung broken glass bottle. ayan po yung mga basag na mga makukulitan natin sa bahay, na mga basag na mga salamin, buti, na hindi na po natin dito po itatapon yan sa number 4. Ang design naman po yan, parang ganito lang. Box lang siya. Nakasiminto yan, hollow block. Siguro more or less ang taas, kahit mga 6 feet yan, pwede na. Kasi doon natin ilalagay, itatapon lahat yung mga basag. May pakinabang tayo po dyan. Mayroon. Kasi nabibili yan yung mga basag na buti. Kasi pwedeng pang-iipon doon, pwede ibenta sa namimili. At may nakita ko ngayon, pala, bagong technology. Dinudurog po nila yung mga brother and sister. Tapos pag nadurog na, hinahalo nila sa mga simento, sa mga bricks, yan. Yan po ang kanyan, ito po. Ang design po yan parang ganito, open lang siya. Wala siyang takip kasi kaya lang natin may box yan kasi para magkalat. Kasi napansin ko po sa ibang basurahan, nakakalat doon, halo-halo. Ay, delikado po yung buti, basag na buti, basag na salamin. Maapakan natin yun, basag na sa sasakyan. Kaya, ang gawin natin dyan, mayroon talaga siyang paglagay. Malalaki po design yan mga brothers. Siguro more or less para sa akin, hindi man ako expert. Siguro ang mag-complete design ito yung mga architect talaga, engineer. Siguro pwede na siguro to kung ganito para estimatein mo. Lalo ito, number 2, itong tapunan ng mga mababaho, mga nabubulok. Siguro, mga 50 years. Bago mapuno. Yun ang design. Siguro, more or less, mga 5. Siguro, mga 5,000 square meter. Malaki. Kasi ang design, hindi pwedeng pang mabilisan kasi kailangan mga 50 years man lang. Pag 50 years, pwedeng patuyuin siya. Pagkuha, bawa ulit ang lupa na natutuyo. Kasi pag natuyo naman ito, wala na lang amoy ito eh. Magiging lupa ulit ito eh. Yan. Tapos na po tayo doon sa number 4. Punta naman tayo doon sa number 5. Ayan pong incinerator punans. Yung incinerator po, karagdagang kalaman mga brother. Siguro yung iba, may idea na kung ano incinerator. Ito pong incinerator, ayan po yung ginagamit ng mga malilinis na bansa. Number 1 po, Japan. Yung mga incinerator nila, dyan po sinusunog yung mga wala nang pakinabang, hindi na recycle na wala nang pakinabang ng mga basura. Ano yung mga yun? Siyempre mga pong na ganyan, wala nang pakinabang eh. Susunugin po doon sa incinerator yun. Siguro tatanungin, Mr. Kalikasan, ayaw nga natin magsunog kasi nga usok. Banta sa ating kalikasan, dagdag na naman sa climate change. Doon nga. Hindi po ito po, yung incinerator sa Japan, sa Singapore, pag lumabas po ang usok niyan, bawa doon sa chimineyas, pinakatambutso ng sunugan.
Hindi na po siya banta sa kalikasan kasi ang sabi sa akin, sinabi lang sa akin ng pamangkin ko na pinadala minsan doon nung naging sa Vice Mayor's League pa siya, pinadala siya ng Vice Mayor's League ng Mimaropa Region para mag-observe. Engineer kasi yun eh, yung yung pamangkin ko. Ngayon, ano daw ang design doon para paglabas ng usok, may mga layer daw siya ng mga, di ko alam, kumpong na may nabasa, ay tubig. Kaya parang napipilter po yung mga usok, mga brother and sister na lumalabas doon sa tambutso. Kaya hindi na sa banta sa kalikasan natin o sa sa ozone layer natin. Kaya po yung incinerator. Kailangan po natin mga brother and sister. Kasi tanggapin natin ang katotohanan, hindi po lahat ng mga basura ay nare-recycle. Talagang obligado po tayo may surot. May pakinabang pa tayo dyan? Mayroon po. Una, doon sa Japan pa rin yung facility na yan, ang laki po ng ambag na electricity. Yung init na nakikreate ng nasusunog din ng basura, naku-convert to electricity. Nakakapagbinta pa nga daw sila eh. Yung buong facility nila doon na kumukuha ng kuryente doon sa incinerator. At yung panggamit naman nila sa sasakyan na panggatong, ito na sa gas na nakikreate itong biogas. Ayan. Sa Japan po, walang ganito. Tayo pa lang tupo sa kanona, kaya ipagmalaki po natin ito na tayo pong makagawa nito. Itong dam site tourism. Mga brothers din nga pala, abangan nyo pala yung mga episode to o part 2, part 3 ng aking discussion dito kasi hindi kakayanin doon sa isang content. Abangan nyo po yun para makumplito nyo. Para natapos nyo talaga. At kung sa tingin nyo may kulang pa ako, mag-comment kayo dun sa baba. Mr. Kalikasan, may hindi kami gano'ng naintindihan, baka pwede bang ulitin. Tapos magtanong na rin kayo doon sa comment section para ma-discuss ko rin sa inyo kung may gusto kayong idagdag dito. Ayun lang po, abangan nyo po ang part 2 at part 3 ng aking presentation mga brad. Bye-bye na po! God bless!